Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga followers at viewers ko. Magandang umaga po. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na mga Facebook Live. Welcome to my channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. At update ko lang po kayo sa aking trabaho muna. Wala pa pong feedback. So, tandaan po natin na ito, nag-start pa po ito ng June of 2025. So, ang akin lang, kung meron mga halimbawa, mga guidelines with regards dun sa kaso, sa status ko, kasi ang nangyari doon, may re-enlistment lang naman yung issue. So, wala hong cover na prescription doon sa when it comes sa kung kailan nila ako balak na reinstate. Sobra ho. Kung yung mga palisiya sa ibang mga ahensya ng gobyerno, merong hong prescription niyan, may prescribed period yan. So ito yung akin ho, by next month, by this coming February, 9 months na ho. So kayo na lang ho yung mag-isip kung ano bang plano na gawin sa akin. So sa may mga abogado dyan, nananawagan din ako, hingi rin ako ng tulong sa inyo, saklolo naman. Mukhang dito sa loob namin sa Philippine Coast Guard, yung isang hong official na yan, binabraso talaga na itong ginagawa sa akin, wala na ho sa guidelines eh. Ano na ho ito, excessive and gross abuse of of authority. Ang dami niya hong ginawang violation sa akin. Grabe ho, hindi ho maka-Pilipino yung ginawa niya, hindi ho makatao. Yung constitutional rights ko, binayolate niya ho eh. Grabe. May anak ho ako. Sa family code ho, meron ho yan na yung family is the basic society ng isang gobyerno eh. Again, hindi lang ho ako yung sinira niya. Pati ho yung pamilya ko. Ganun ho. Nagsasuffer ho kami rito tulad kagabi. Gusto ko sanang magbasa ng itong GR number 278353 and 278359. Ito po yung ruling ng Supreme Court with regarding doon sa 1-year rule. Sa sinasabi doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 that no impeachment proceeding shall be filed within a 1-year period of the same official within a 1-year period. So ganun ho. Hindi ko mabasa kagabi yung dalawang GR number na yan, yung dalawang patungkol dun sa ruling. Kasi ang sakit to ng ulo ko. At anong lamig ho. Grabe ang malamig dito sa amin. Tulad nito, kanina nakaganyan ako yo. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Natutulog ako ganito. Yan. Ang lamig ho. Naka-medyas pa ako at nakakita nyo naman naka-jacket kasi ang lamig. Dahil sa kaalaman din ninyo, kung makita ninyo sa YouTube ngayon yung balita sa Russia, grabe ho yung ulan ng yelo. Sobra. Siyempre, from the northern hemisphere, bababa yung malamig na hangin. Yung tinatawag na monsoon. Cover pa ba tayo ng monsoon ngayon? Parang hindi pa yata monsoon eh. Pero yun ho, kasi yung takbo ng hangin galing lagi dito sa Pacific ko papunta ng from east to west, kaganon yun. Yung hangin pa sa taas sa North Pole, bababa yun kasi malamig yan eh. Kasi ang heavier na atmosphere o heavier hangin, bababa talaga yung papunta sa equator. So sa equator naman, dahil mainit dyan, ang ginagawa, nag-i-expand yung hangin kaya umaakyat. Kumbaga nagkakaroon ng cycle. So ganun no, basic ko yan sa meteorology at sa oceanography. Pati na ho yung currents dyan. So yun lang ho yung akin. Hindi ko mabasa-basa ito. Pero sigurado dahil medyo naka-recover na, mamaya hanap muna ako ng mamaya babasahin ko ito. Pero sa ngayon, as in, kailangan namin dito talaga ng yung pangkain ba na daily. So ang hirap na mahirap na hanapan ba ng solusyon mga ganyang bagay.
Kasi nga ang ginagawa nito ng isang officer sa Philippine Coast Guard, na bagaman napakalinaw naman yung direktiba ng commandant at nakiusap ako, naglabas na lang siya ng discharge order niya month of June. Pumunta ako doon ng May pero hindi niya ako pinakinggan eh. At yung masaklap pa, merong mas nauna sa akin doon, 2 February, hindi niya sinama doon sa order. At yung kasama doon sa discharge order nung inisyu yan yung June of 2025 is yung 2024 pa, expired na yung re-enlistment. Makita natin iyan na ano ho iyan, yung selective, random, arbitrarily dismissed from the service. Ako ho, hindi niya ho pinagbigyan eh. So nananawagan ako dyan sa mga, sana mapakinggan ako at ma-actionan. Although na meron naman hong handang tumulong sa akin, pero inantay ko pa yung feedback kasi sigurado pinapag-aralan nila yung posibleng kaso na maipa-file ba. Ganun lang ho. Kasi hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung sino yung mga na may ginintuang puso na handang tumulong naman. Siyempre, hindi naman sila kadugo ko. Pero yun lang ho. Kasi ang ginawa nito ng official to, hindi ho makatao eh. Hindi ho talaga makatao ito. This is a grave abuse of discretion and grave abuse of authority. Hindi ito ang sinumpaan ho natin konstitusyon, kasama diyan sa konstitusyon yung preamble. Ano po yung nakasad sa preamble natin? We the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Doon pa lang ho sa unang imbukada, makitaan na ho na talaga na siya ho ay nag-violate, nagtaksil ho sa kanyang sinumpaang oath sa Philippine Coast Guard. Kasi call to active duty yan siya, yung tawag yan sa kanila, nakakad. Permado ho yan sila ng Secretary of Transportation para mag-official ka ho dyan sa Philippine Coast Guard. Pero pagkakaalam ko kasi ito siya sa Coast Guard, nasa class 2 yata siya ng CJOC, malamang sa baka napirmahan pa ito ng presidente. To build a just, ano po yung just doon? Hustisya. Ano po yung just na ginawa niya sa akin? Hindi ho just eh. Humane? Hindi ho humane yung ginawa niya sa akin. Hindi ho humane ang ginawa niya. 24 years in the service na ako, isang beses pa lang ako nanalangin sa kanya. Hindi niya, dininay niya ho ako. I was denied due process. One of the process na para lang ho makapag-renew ka ng kontrata sa ahensya ng gobyerno tulad niya sa amin, sa uniform service, may 3 years kasi yan. Meron ho yan. Nilapatan ba naman ako ng circular? Merong direktiba ang commandant. Ba't hindi ho niya bigyan ng diin yung otoridad ng commandant? Hindi naman siya ang commandant ng Philippine Coast Guard. Ganun lang ho. Ganun ho katindi ang ginawa niya. Doon pa lang ho sa preamble, makita na ho. Preamble, although na yung preamble, hindi naman siya sinasabing batas, pero yan yung pinaka-guide ng konstitusyon ho. At isa pa dyan sa konstitusyon, tuloy ko, yung sa Bill of Rights, that no man shall be deprived. Diniprive niya ako eh. Therefore, my constitutional right was deprived. Ganun ho. Kung hindi na ho ako magsasalita rito, anong mangyari sa atin yan? I-post ko nga sa inyo. Isa hong napakasamang ito ang ginagawa niya. This is a mental and emotional torture eh. Kung hindi ho tayo magsasalita, ang pagmamalabis ay talagang mananagana. Nanagana nga yung pagmamalabis niya. Sabi nga ni Jordan Peterson. Ngayon, bakit niya dinelay ako ng 8 months? Dahil ba nag-Facebook live ako nung June? Bakit? No one is more hated than he who speak the truth. Ganun po ba?
Yan. Pakibasa nyo na lang ho. Yung masakit pa nito, meron man abogado dyan sa opisina niya, hindi man lang nagbigay ng advice. Naman magtatanggal tayo ng mga tao, merong direktiba ang komandan. Why not nakausapin natin? Oo, to prove a point, i-execute mo yung trabaho mo. Pero sana, hindi mo sapawan yung direktiba ng komandan. Kasi komandan is speaking eh. Hindi lang speaking yung direktiba yun eh. May black and white eh. So sa gustong tumulong sa akin, hindi ko naman minamadali. Pero ang akin lang masabi, panawagan lang. 8 months na ho eh. Eh kung may guidelines so with regards doon sa tinatawag na releasement, discharge, granting na tama halimbawa yung ginawa niya. Granting na but not conceding, but not concurring. I do not concur sa desisyon niya na i-discharge ako na may direktiba ang commandant. May violation siya doon sa chain of command eh. Ano ba yung mission function ng isang opisina? Is to support yung command eh. Bakit na kontrahin niya yung commandant? Tapos 8 months na ho, ganito. Eh kung merong policy ang Coast Guard na pag i-discharge mo yung tao, honorably discharge mo yung tao, ano bang guidelines doon na para makabalik siya sa trabaho? Kasi sinira mo yung pamilya, sinira mo yung karir ko eh. Ganun po ba? Again, ganito. Sa first, yung tinatawag ba na Murphy's Law, yung pagka may mali, nagkamali talaga, umpisa pa lang may mali, so kailangan ko lang talaga ito ng legal na hakbang para humabago iyan. Kasi yung sinira niya lahat, pati karir ko eh. Pati pamilya ko rito, apektado. Ganun ho. Ito ay isang official ito na walang awa. Ang lakas ng loob nito, manalangin sa Diyos, pero wala hong awa. Wala siyang awa. Sumumpa ka sa konstitusyon, hindi mo naintindihan sinusumpaan mo. Ganun ho siya. This is a gross incompetence. So, hindi niya alam. Eh di nangunumpa ka sa konstitusyon, ba't hindi alam yan? Paano yon? Kasi walang malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ganun yun. Ganun lang ho. Dalangin ko lang sa inyo na ito yung ginawa. Ang hirap po kasi. This is the mental and emotional torture yung ginagawa niya na ito. Antakin mo saving lives. Kasi saving lives, nagbuwis ka ng buhay yung mga Coast Guard para magligtas doon ng mga civilian tulad yung nag-missing doon noong 2023 pa. 4 na Coast Guard na missing, niligtas nila doon yung sa may tugboat. Yung 8 katao doon nagtawag ng distress call sa Coast Guard tapos nag-respond ng padala ng 4. Hanggang ngayon yung 4 na missing pa na Coast Guard. Ganon ho ang isa sa mga function ng Coast Guard dyan. Magbuwis kami ng buhay para ho magligtas. Pero isa hong the irony is hong kabaro na humihingi ng nagsabi ako na ma'am, tutuloy ko na yung aking releasement kasi may direktiba si Commandant. Eh bakit hindi ako tulungan? That's the very irony. Tapos nakalagay pa yan sa opisina doon, how can we help? Dapat tinatanggal na lang doon yung nakalagay na how can we help. Isa palang hunyango yung how can we help. Ganun ho. Mantakin nyo, last November of 2025, nag-conduct sila ng initial, may mga text ako rito eh. Nag-conduct sila ng initial evaluation. Siyempre, ano bang gagawin pag nag-conduct ka ng initial evaluation? You have to come up with a resolution. Ang masakit niya, nag-initial evaluation sila, wala naman ako doon. Tapos under doon sa ginawa niyang resolution, pinorward pa kay commandant, ngayon for signature pa ni commandant. So si commandant, siyempre maalam na tao yan. Is an officer and a gentleman. Alam niya yung ginagawa na hindi na iyan makatarungan, hindi na iyan naaayon sa batas. Ang masakit ito, kasi isa akong researcher dyan sa Philippine Coast Guard. Itong official na ito na nag-issue ng order para labasan ako doon sa Sigaw. No? Diyan sa CG1, siya din yung chairman ng board.
Mantakin mo, hindi ba talaga abuse of authority yung ginawa niya? Siya yung sa CG1, siya pa pala yung chairman ng board. Kaya pala, halos lahat gamitin niya yung kapangyarihan niya kahit na masabi natin unconstitutional, illegal ang ginagawa niya. Dadaanin niya na lang sa ranggo niya. Makita niyo katakot-takot na violation ang ginagawa nito. Katakot-takot to na violation ang ginagawa nito. Bagaman alam niya na mahirap lang ako, hindi ako financially stable. Tulad ngayon, hahanap ako ng pangkain namin. Wala akong kapangyarihan mag-sustain ng abogado. Kasi pwede sa pailan sa Sandigan Bayan ito, sa ombudsman. Opo. Pailan din siya ng civil ito. Para malaman yung pinagagagawa niya. Kasi hindi na biro ang ginawa niya eh. This is a gross on her part. This is a gross negligence of duty, gross incapacity, abuse of authority, abuse of discretion. Grabe ho, katakot-takot ito. Ngayon, yan yung kinatatakot niya kasi nung nag-Facebook live ako, nung June of 2025 hanggang ngayon, nabubuksan ko rito yung mga bagay na patungkol ba sa batas, tungkol sa ginagawa niya. Kaya binabraso niya ho. Binabraso niya. Saan ka makakita niya ni-discharge niya ako June of 2025 merong direktiba ang commandant. Doon pa lang sa umpisa, sa imbukada pa lang ng hakbang niya, yung napakamali na yon. Morphis law, ano ba pag Morphis law? Pag may mali, mali talaga iyon. Prima facie, doon sa direktiba ni Commandant, merong dalawa doon, February. Ba't hindi niya sinama? At ang sinama doon sa order na honorable discharge, 2024 pa. Mantakin mo 1 year ho. 1 year bago niya i-discharge. Ano yan? Loss for you but not for me? Ang kasabihan nga dyan, that's hypocrisy. Loss for you but not for me. Ganun yun. Ang pagka-hypocrisy ba? Alam ko kung anong takbo nito. Mental, emotional torture. Antayin ka gaya ng kasama namin nung 2019. Nag-suicide na lang yun eh. Kasi kung ano-anong pinagagawa nila. Meron din ho akong documents dito. Yung sa kasama namin na nag-suicide na yan, ayaw ko nalang banggitin yung pangalan. Meron din ho akong documents dito na pinareceive sa akin yung isang document. Hindi man lang nilagyan doon ng, yung ibig sabihin, hindi man lang, kumbaga, pinareceive ako ng supply. Hindi man lang nilagyan doon ng nothing follows kasi doon sa supply, dapat lagyan mo yun ng pag wala ka ng idadagdag doon. Yung next page doon sa last entry ng supply, yung space sa kasunod niya, lagyan mo siya ng guhit, diretso, tapos sa baba, lagyan mo yun, nothing follows. Ang ginawa ba naman sa akin, inopen ba naman? Pa-receive lang sa akin yung supply, hindi nakalagay na ganun. Ano ibig sabihin nun? Kasi pinirma, ni-receive ko yun. Siyempre pwedeng dagdagan yun. Kaso nga lang ito ho yung ginawa ko. Nung ni-receive ko yon, pinutocopy ko, nilagyan ko ng receive by kasi yung magre-receive doon sa office namin, dyan dati sa Rexta, wala ho yung tao. Ang ginawa ko, ni-receive ko, pinirmahan ko yon, pero pinutocopy ko at pinicturan ko pa. Tapos sinundan ko sila at pinicturan ko ngayon yung tao. Tapos dumating yung supply sa opisina, pinicturan ko ng ganon. So meron ho akong awak na ebidensya. Kasi posible ho iyon, doon sa supplies na yan, dadagdagan ho nila iyan kasi hindi nakalagay yung sistema, yung sinasabi na dapat doon sa last na item na nakasama doon sa supply, nilagyan mo yan doon ng guhit, tapos nakalagay doon, nothing follows. Ganun ho yan. So bakit ho nag-suicide yung kasama namin 29? Kasi ganun siguro yung nangyari doon. Binalita sa akin ng isang kasama dyan. Noong 2022, nag-usap kami. Sabi ko, grabe naman yan, Chip. Nalungkot naman ako sa balita mo. Kasi, although na hindi kami close na yon, kasi magkasabayan kami mag-apply noon sa Coast Guard noon dyan, noong 2001. Banggitin ko na lang muna yung isang, niya ba, yung apelyido ba niya? Banggitin ko ba rito? Basta nag-suicide yun siya. Sabi ko, grabe naman yan. Naawa ho ako. Kasi meron siyang 2 anak. Umupo lang yun siya sa may mangga, tapos nagpadaos-dos na lang. Tinali niya yung leg niya doon sa may mangga, habang nakaupo, tapos nagpadaos-dos lang. Nakita nila ng asawa na wala na. So ganun ho. Kung gusto nila sana na magkaroon ng kamal na salapi, not to the extent na pati yung kasama mo, wasakin mo.
Kung gusto mo gumawa ng ganyan, gawin mo, suluhin mo. Mantakin mo ginawa nila yan sa kasama. Nalungkot ako noon. Ang sabi ko nga, bumulala sa bibig ko. Sabi ko doon sa kasama ko. Sabi ko sana, nagkausap man lang kaming dalawa. Kasi may nakatago ako dito. Tutulungan ko siya, ibubuhos ko sa kanya yung alam ko rito. Na pwede i-counter yung mga ganyang bagay. O kahit pinapirma ka, halimbawa, pinapirma ka ng pinapirma. On your part, you have no ill intent na para lukuhin yung government. Pinapipirma ka lang dyan para yung trabaho mag-smooth kasi wala, halimbawa, yung tao pipirmahan. Ganun lang ho yan. Kasi hindi siya kumuha ng mga documents. Kaya ako dun sa amin sa opisina, meron akong kinukuha mga documents yan, pinipicturean ko pa yan. At pinapotocopy ko. Para at least kahit pa paano, may ebidensya ka. Yung kasama ko na yan, siguro hindi niya naisip. Kaya ganun. Mantakin mo kinasuhan siya. I do not know kung magkano involved doon sa napirmahan niya. Ganun lang ho. Yung tao naghirap Tapos hindi na kinaya, nag-suicide. Sana ang akin lang, kung nakausap ko yun, sabi ko sa kasama ko ng 2022, nag-usap kami sa opisina. Sabi ko, kung nakausap ko lang sana yun. Sabihin ko sa kanya, may pag-asa pa. Kasi meron din ho ako alam kahit pa paano sa procurement Nung apprentice ako dyan sa headquarters, pumunta ako dyan sa may CG6, sa logistics namin. Nagbasa ako ng mga libro dyan, although nakwentuhan kapihan yan doon. Ang ginawa ko, may nakita akong libro doon. Nagbasa ako ng nagbasa, doon ko nakita yon. Opo. Doon ko nakita yung mga nabasa ko na yan patungkol yan sa mga supplies na yan. Ganun lang ho. Sana, kung nakausap ko siya, baka ma-share ko sa kanya na meron ka pang laban. Huwag kang mag-alala, hayaan mo sila. Bagaman pinapirma ka nila, wala ka namang hawak. Tapos nag-accumulate na ng ganyan, halimbawa, ilang milyon man yan halimbawa, at pinatong sa'yo, hayaan mo. Hayaan mo sila ang mag-ano, wag kang mag-ano. Kapit ka lang, hanapan natin ng paraan yan, kuha tayo ng abogado para malabanan mo yung ganyang bagay. Ganun lang ho. So tulad nito sa official na yan na ginawa niya sa akin, siya yung acting CG1 dyan sa Coast Guard. Acting siya, mantakin mo. Acting CG1 siya. Tapos siya pa pala yung chairman. Kasi nagsisearch ako ng nagsisearch Sinearch ko dito sa Google kung sino yung CS ng Chief of Staff ng Coast Guard nung 2025. Naglabasan dito yung dalawang pangalan, no? Siya din pala yung chairwoman din sa chairperson ng board sa Human Resource Procurement Center. So grabe ho. Mantakin mo last year ho, nagpasa ako ng NBI diyan sa Human Resource Procurement Center, pati yung aking SOI. Bagaman ang SOI ko pinasa ko kasi minadali ko lang yon dahil nung time na nagpapirma ako ng SOI, wala ho yung officer doon, may official duty o may official na lakad. Ang ginawa ko, pinapirmahan doon sa officer namin dyan sa may Rexta, sa admin officer namin, pinirmahan ni ma'am. Kasi nga in-expedite yon dahil nagtawag doon yung office ni commandant na mag-submit ako ng requirements ASAP doon sa may Human Resource Procurement Center for deliberation. Yun po yung direktiba ni commandant sa akin, yung opisina niya. Mantakin mo, kinumply ko naman, pati yung NBI. Kasi yung NBI din, ang nangyari, na-delay yung NBI ko din, pero may nilagay ako doon yung receipt sa NBI. Kasi nga may kapangalan siguro doon o ano. Kaya na-delay pa yon. Nung binalikan ko nung December, sinambit ko na lahat, kumpleto na SOI ko tsaka NBI. Pero nung November pala last year, tinuloy pa rin nila yung deliberation. Gaano kasakit yan na meron nga akong acknowledgement letter galing mismo sa Malacanang nung time ni Duterte noong 2018. Acknowledgement iyon ho, nagpapasalamat ho yung gobyerno sa contribution ko. Bakit ho dyan sa Coast Guard i-deny ako? Yan yung official na yan, i-deny niya ako. Dinischarge na ako, pinalabasan niya ako ng order sa office niya mismo, pinorward dun sa Sigaw para labasan ako ng order. Ganun na yung takbo nun Tapos ngayon, andyan na naman, nag-submit naman ako ng requirements, doon na naman sa deliberation board, nag-conduct siya ng initial evaluation, month of November of 2025. Ang sinasabi na naman nila, discharge talaga na hindi nila ako tanggapin na reinstatement. Pero doon sa order, with no hindrance sa reinstatement,
At saka ngayon na naman, sa board na naman dyan, ayaw nila ako i-reinstate kasi nga daw, wala na raw natitirang 10 years sa serbisyo ko, kaya hindi nila ako i-reinstate. Anong katangahan iyan? Napakalinaw na katangahan. 24 years na ako dyan sa Coast Guard, tapos wala na akong 10 years na ititira pa, kaya hindi nila ako i-reinstate. Saan ba ako buong buhay ko na 25 years? Kasi 25 na ngayon eh. 26 na. Ito ba 25 years ko na? Saan ang buong buhay ko na? Diyan sa Coast Guard. Anong katangahan yung ginagawa nyo na yan sa akin dyan? Kaya ma'am, ikaw ma'am, bata-bata ka pa ma'am, hinay-hinay ka ma'am magsalita sa akin ma'am. Huwag mo ma'am sabihin na ikaw ba direktiba, sabihin mo na lang sana, PO, yan po yung decision ng board. Nire-relay ko lang sa inyo yung findings ng board. Payo ko lang ma'am bilang magkasama tayo. Kasi ang ginagawa niyan ma'am, halimbawa, pag nag-file ako halimbawa ng kaso, halimbawa, damay ka dyan, ma'am. Damay ka dyan, ma'am. Idadamay na kita kung... Pwede nga idamay na kita, ma'am eh. Para malaman mo ba, ma'am, yung sakit. Kasi, ma'am, official ka, ma'am eh. As an officer, dyan sa Philippine Coast Guard, you are obliged, you are mandated. Kasi nga, call to active duty. Kaya dapat, ma'am, mag-aral ka rin, ma'am. Pag-aralan mo yung mga ginagawa nila dyan. Hindi yung susunod-sunod ka lang ng utos. Official ka, ma'am, independent ka eh. Your CAD, your call to active duty, was signed by the Secretary of the Office of the Transportation. So, ganun yan, ma'am. May mandato ka, ma'am eh. Article 11 of the Constitution, Section 1, anong sabi? Although, hindi ka naman impeachable officer, no? Ito, ang sinumpaan natin sa konstitusyon. Isa ito, puntahan ko lang sa Article 11, Section 1. Key aspects, public trust. Although na hindi naman ikaw elected, ma'am, ito, emphasizing that serving the public is a sacred duty, not a personal privilege. Accountability officers must always answer to the people for their action, core values. Hanapin ko na sa gazette dito. Kasi tandaan ho ninyo sa aking mga followers o viewers, yung pagpanunumpa ang sinasabi namin yan sa take-out namin, to defend or defend the Constitution. Kabuuan ho yun eh. So kung basahin ko man itong Section 1 ito, abay, pasok pa rin doon sa sinumpaan. Ito. Accountability of public officers. Kasi kami dyan, public servant. Opo. Section 1, Article 11, Section 1.
Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Ano ho yung sinasabing patriotism, the love of country? Hindi ba ako kabahagi dyan ng Pilipinas? Filipino citizen ako eh. Bakit tratuhin ako ng ganun? Na in spite ng direktiba ng komandant, hindi ka pagbigyan. Pinaprocess ko nga yung re-enlistment ko. Meron akong medical routine slip. Meron akong medical slip para ho yun sa re-enlistment. Kasi nga sinunod ko yung direktiba ng komandant. Bakit ho ako pigilan? Ganun lang ho. So ito makikita ito ng mga abogado. Siyempre nire-review naman ito. At tatamaan pati pa rin ito yung sa Civil Service Commission. Kasi under din ho siya ng Civil Service Commission yung ginawa niyang ganito. Bahala na ho pagka sakaling may hakbang man na tutuluyan ko rin ho. Sinasabi ko na rin dito sa Facebook, tutuluyan. Hindi ako nananakot. Kasi yung ginawa nito sa akin, tulad na niya 8 months na ako. Grabe na ho yung suffer niyan sa 8 months. Una, walang prescription kasi nga kahit sa police, meron ho sila diyan kung may violation ka. Halimbawa, may tinatawag sila na 60 days, 90 days, or 120 days. May mga maximum yan, hindi naman yung grabe. Kasi hindi naman ho yung kriminal yung tao eh. Ang trato para bang kriminal. Ang issue sa akin, re-enlistment, pinaprocess ko nga, may direktiba si commandant. Tapos tratuhin ako na ganon. So at the first instance, prima facie, anong ginawa niya? Mas mataas pa ba siya sa commandant? Hindi ho. Kasi ang function ng isang CG1 dyan, mayroon yan sila tinatawag dyan na vision function. Halimbawa, advises the commandant. Hindi naman pwedeng advisean mo yung commandant, naglabas na nga ng direktiba eh. Nakakaintindi ka ba? May direktiba na nga nilabas yung commandant. You have to process yung re-enlistment ninyo and submit an explanation letter together with the explanation letter ng inyong unit CO. Bakit na ganun? Na-delay ka o napabayaan mo yung re-enlistment mo, bakit hindi mo tinuloy? Sabihin ko na ako sa inyo dito, ang isa sa dahilan ko doon, bakit hindi nagkaroon ako ng delay, it's because, una doon, sa tuwing nagpa-process ako ng aking documents, SUI ang hinahanap. Ang problema ko yung SUI kasi hindi ko naayos yan. Pangalawa, nung nag-re-enlist ako noong 2022, ang sinabi ko doon sa medical, sa isang medical officer doon kay ma'am, hindi ko lang banggitin dito si ma'am, bata pa si ma'am siya yung nag-record ng sinabi ko na this will be my last re-enlistment. Hindi ko na control yung mga pangyayari. Kaya nagpapasalamat naman ako sa commandant namin na nung naglabas siya ng direktiba, nagkaroon ako ng para bang lakas ng loob. Kasi sa loob ko nag-aaway yung prinsipyo. Kasi sinabi ko yung ganun tapos hindi ko mapangatawanan. Kasi nga ang concern ko rito, hindi na sa akin, kumbaga sa anak ko, may anak ako nag-aaral eh. So yun ang nagkaroon ako ng laban sa loob, mismo sarili ko sa loob ko, nagkaroon ng laban kasi prinsipyo yung naalala ko yung sinabi ko dun sa medical na last re-enlistment ko tapos hindi ko matuluyan. Kasi magre-reflect ko yan sa pagkatao ko. Ganun ho. Ako nagpasalamat naman ako kasi kumbaga itutuloy ko yung re-enlistment ko kasi meron akong at least 18 months. 18 months, opo. Meron akong 18 months para i-process yung aking optional retirement. Na which is na sana kung pinayagan ako ni ma'am nung May na ituloy yung aking releasement. Dapat ngayon, yung aking request to optional retirement, dapat nandyan na sa office nila. Baka hindi pa abutin, hindi pa matapos yung 2025 na yon. Nandyan na yung yung aking tawag nito, optional retirement na papers. Ganun lang ho iyan. Mantakin nyo ho yung ginawa sa akin. Matindi ho. Kasi ganito pang tama niyan di po ba? Di ba may national government yung budget?
Ang tanong ko, yung budget ba ng isang ahensya ng gobyerno bumabalik pa ba sa nasyonal? Hindi na ho babalik iyan. Kasi bakit? Pag bumalik ko iyan, sa sunod na taon halimbawa, pag bumalik iyan, ibig sabihin, liliitan yung budget mo kasi hindi mo na-consume. Dapat kasi i-consume mo yan. Kaya nga may tinatawagin sila na termino dyan, yung ano bang tawag na termino nila yan? Kalimutan ko yung termino doon sa Congress na ginamit nila. What's your, ano ba sabi nun? Yung paggamit mo ba ng budget, may termino sila doon eh. May termino sila dyan. Yung paggamit ng budget. Mantakin nyo, dinischarge na ako. Saan ho mapunta yung aking mga bonus, mga allowance ko noon, pati sahod ko? Saan mapunta? Yun, ibabalik sa national yon? I doubt. Yan pala ang target nyo, ma'am. Yan ba yung target nyo dyan, ma'am, para during the end of the year? Ganun ba pala, ganun yan, ma'am, yung tanggo-tanggo na sinasabi? In the expense of your fellow Coast Guard man? Hindi ba, ma'am, that is a form of a graft and corruption? A graft and corrupt practices act? Hindi kaya, ma'am, tatamaan ka dyan, ma'am? Ganon. Alam ko may mga tao kayo dyan, ma'am. Baka sa pagsasalita ko rito, ipapatay nyo na ako eh. At least ito, ma'am, maging ebidensya ito. At tawagan ko naman yung Amerika to President Trump, sir. I appeal, sir, na sana i-review nyo rin yung 2695 proclamation issued by then President Harry Truman. Sir, kung ganito din lang, sir, na binigyan nyo kami ng independence para magsarili kami, anong ginagawa ng kapwa namin Pilipino dito? Mga maka-Pilipino ba yan sila? Palagay ko hindi kayo Pilipino. Ibubulgar ko kayo dito. Tanim kayo ng dragon, salot kayo. Salot kayo. E pluribus unum. E pluribus unum. Bubulgar ko kayo. Nanalangin na ako sa langit. Bakit matakot ako? Hindi ako matakot sa inyo. Salot kayo sa Pilipinas eh. Gumagamit kayo ng tinatawag na endorsement, yung influence. Sabi nga ng isang general dyan na nag-retired na isang AFP na general, nagsulat siya ng libro na yung title, Influence. Nabasa ko yan dyan sa library ng Coast Guard eh. Ganun no, endorse lang ko kayo. Bakit masakit man sinasabi ko? Masakit ba yung sinasabi ko dyan nung time ng TINE namin, tinuturuan ko yung mga kasama ko para tumalino, para lumakas yung loob? Masakit ba? Masakit ba yung loob niyo, ma'am, na yung kasama namin, na 15 years na yung kaso niya, hindi man lang siya tinulungan, gumastos siya sa loob ng ilang taon niya? Masakit ba yan, ma'am, na tinuruan ko siya? Oo, bagaman nag-away kami niya, muntika kami magsuntukan. Pero ma'am, dahil ma'am sa doktrina ng Coast Guard, ma'am, na camaraderie, professionalism, ginampanan ko yon. Lalo na senior pa ako sa kanya, i-junior ko siya. Hindi ho ugali ko yung sadista. Hindi ako sadista. Akin ho, nation building ito. Gaya ng sinasabi ko sa kanila, dyan sa Coast Guard doctrine, meron dyan blue book, nakalagay dyan yung Memorandum of Understanding 01 dated 2000. Ang pinaka-essence is for national development. Directing all government agency for national development. Kaya ako ginawa yung mga bagay na yan, yung professionalism na yan, bagaman nag-away kami niyan, halos magsuntukan na kami. Tinuruan ko siya, tinulungan ko. Ikaw, ma'am, anong ginawa mo, ma'am? Is that part of a nation building, ma'am? Sa preamble pa lang kanina, ma'am, imbukada pa lang eh. Sa poll ka na doon. We the sovereign Filipino people, are you not a Filipino? Imploring the aid of Almighty God in order to build a just. What is that just, ma'am? Baka hindi mo naintindihan, ma'am, yung sinumpaan mong tungkulin, ma'am. Natatakot ka na ba, ma'am, dahil binubulgar ko rito yung ginawa mo sa akin? Natatakot ka ba, ma'am, dahil alam ko yung sikreto nyo? Alam ko, ma'am, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako tanga, hindi ako bobo ng ginagawa mo sa akin. Nag-conduct kayo ng initial evaluation noong November of 2025, tapos i-recommend nyo pa sa kay commandant na hindi na ako i-reinstate. Anong dahilan nyo? Dahil wala na akong 10 years na ititira sa serbisyo ko? Katangahan yan, ma'am. 24 years na ako dyan eh. Ngayon pag 25 mo na. Ano yung ginawa mo sa akin? Nagda-damage control ka eh.
Sinira mo yung Coast Guard, ma'am. Anong sabi ng oath of loyalty? If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. And if you must growl, condemn, and eternally find fault, why not resign your position? But as long as you're part of this institution, do not condemn it, because if you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why, sir. Sino ba yung tao na yan dyan, ma'am, sa loyalty? Hindi ba, ma'am, institution yan? Institution, ma'am, nandyan yan eh. Anong ginawa mo, ma'am? Kabahagi ako ng institution dyan, ma'am. Pioneer ka ng Coast Guard. Pioneer din ako, ma'am. Nauna pa nga ako sa inyo eh. Masakit ba, ma'am, dahil itong mga katotohanan sinasabi ko, hindi mo kaya salagin? Kaya nagkanda ka ng initial evaluation doon, month of November 2025. Naglabas ka ng resolution recommending to the office of the commandant or to our commandant na hindi na ako i-reinstate is because na kailangan palitan yung aking apila. Ayaw ko palitan, ma'am. Yan na yung paapila ko dyan. Malinaw yan, ma'am, na abuse of authority, ma'am. Kung hindi mo alam yung mga pinagsasabi ko, edi gross incompetence. May ranggo ka, ma'am, na 1 star ka, gross incompetence. 1 star ka, ma'am, hindi ka ba nahiya niyan, ma'am, na ako'y PO second lang, ma'am? Sarhinto ako, ma'am. Pioneer ako ng Coast Guard. 1 star general ka, ma'am. You have a rank of Commodore. Bakit ganunin mo ako, ma'am? May utos may direktiba ang commandant. That is a black and white. That is a directive. Grabe ka, ma'am. Meron pa sigurong dapat gawin ito kasi kung makita ko na mga buhay ko rito, baka mag-request ako ng sabi niyan. Meron yan, mga rito bang paro. Babasahin ko yan para makahingi ako ng protection program sa ginagawa nito. Kasi alam ko dalawa kayo dyan, puro kayo Commodore, puro kayo General, mag-asawa kayo eh. Si Sir mabait yan, si Sir nakita ko yan, narinig ko magsalita yan, mabait yan. Pero natataka ako, ma'am, bakit ganyan ka eh? Again, wala akong prescription sa Coast Guard. Bakit na? Kaya, ma'am, nag-aano kayo na 8 months. Pero tandaan nyo, ma'am, may mga batas May mga batas yan. Tulad yan, cover tayo ng Civil Service Commission. May batas iyan. Ganun lang ho. Una, binayulit mo pa yung Constitution. Yan ang masakit na katotohanan dyan, ma'am. You deprive me of my right doon sa due process, which should be afforded to me, to us, to those who were discharged honorably. Kasi nga may direktiba ang commandant. Bakit hindi tawagan yung unit na yan, kausapin yung tao? Ano ba, ayaw nyo na ituloy? Kung ayaw nyo ituloy, maglabas na lang kayo ng explanation niyo, sabihin nyo na hindi na kayo magtuloy. At least para legal, hindi yung binaraso nyo kami, ma'am. Dahil nga, ang tingin nyo dyan sa amin, sa mga enlisted personnel or non-officers dyan sa Philippine Coast Guard, gaya mo na ikaw opisyal, tingin nyo sa amin mga basura. Ganun ang katotohanan yan, ma'am. Ang baba ng tingin nyo sa amin. Hindi ito pambibintang, namatay na ngayon isang opisyal dyan eh. Nanong tawag sa mga sa amin ng mga non-officer. Mga walang kwenta yan, mga ano yan. Meron pa nga isa dyan eh. Ipis tawag sa amin eh. Nasana sila. Yung isa namatay na, yung isa wala na dyan, nag-awol na. Yan. Ginagabaan din. Masakit ang loob ko nun. Bakit? Sabi ko nga sa loob-loob ko, yung official na ito, galing naman ito sa ranking file. Bakit na? Ibig sabihin, dati siyang non-official din, tapos nag-official siya. Bakit ganun yung pananalita niya against doon sa mga kapwa niya non-official? That shows only na ang baba ng tingin ninyo. But then, ang reflect niyan sa pagkatao mo. Kasi, it's a conduct unbecoming of an officer and a gentleman. Kung you are the exemplar sa leadership, hindi dapat yung pananalita mo pang-insulto sa kabaro mo. Bakit? Utusan mo yung tao, namatay na ngayong, na-missing na ngayong 4 namin kasama noong 2023. Yung nag-rescue doon. Na-missing na nga sila eh. Tapos gaganunin kami. Ang babaho, minsan masakit sa loob, pupunta kayo ng mall halimbawa. Tapos meron security guard doon, mag-i-inspection ng bag ninyo. Abay, sumusunod kayo, security guard lang yon.
Limited lang yung authority nun, doon lang sa mall yan, private company. Sumusunod nga kayo eh. Pag in-inspect ka ng mga security guard ganyan, pero sa Kabaro, anong tingin nyo sa amin? Basura. Ang baba ng tingin nyo. Gaya ng ginawa mo sa akin, ma'am. Anong ginagawa mo na to, ma'am, sa loob ng 8 months? Ano kaya tingin ng iba to ng mas mga, tinatawagan ko yung mga mas nakakaalam dyan? Ano bang tawag nito? Is this not an emotional and mental torture? Everyday nagko-consume tayo, may expenses tayo everyday, saan mo kukunin yun? Hindi ba i-breakdown ka nila? Ang tawag nito nga, make or break eh. They're gonna make you or they're gonna break you. Ako pasalamat naman ako, at least na nalaman ninyo, ma'am, na ang sinabi ko way back 2009, 2008, na gusto kong mag-official sa Philippine Coast Guard. Ang sabi ng kasama, namatay na rin siya eh. Hindi ka worthy na mag-official. Alam niya ba na ang plano ko para mag-official sa Coast Guard para lang ba magkamal ng pera? Hindi. Ang plano ko noon, mag-official kasi binata naman ako, mag-aral sa law school, mag-law school, mag-proceed ng law school para maging abogado, para matulungan yung mga kabaro dyan, mga kasama, na mga nagkakaso. Kasi saksi ako niyan, nung apprentice seaman pa lang ako, si Almeida, isa siyang Coast Guard, si Butch Almeida, yan, si Chip. Sabi niya, to, Coast Guard ka na pala to. Sabi niya, ay Chip, sabi ko. Sabi niya to, pwede mo updan mo ko dito sa samahan mo ako doon sa may Sandigan Bayan, sa Quezon City. Sabi ko, sige Chip. Nag-uniform kaming dalawa. Namahan ko siya. Ay, naka-civilian nga yata siya noon eh. Ako naka-uniform. Namahan ko siya. Nakausap namin doon yung colonel na dating colonel siya, retired, pero abogado siya, nagtatrabaho siya dyan sa may Sandigan Bayan. Nasaktan ako doon, sabi ko nga eh. Sabi nga ng colonel sa kanya, meron pa siyang warrant of arrest eh. Tortado siya ngayon, nag-uusap kami doon. Ako nakikinig lang naman ako. Isa yon na naka-stack sa isip ko, yung experience ko na yon. Na yung kasama natin, tulad yan eh, nagkakaso. Hindi man lang tinulungan yan. Kilala yan dyan sa Coast Guard, si Butch Almeida, si Chip. Kung buhay ka pa, Chip, at nabanggit man kita rito, Chip, pasensya ka na. Kasi mga nakatago ito, siguro mga 26 years na itong nakatago. At least ba alam nila na nagsasabi tayo ng totoo, na yung experience na yan, nung nagkita tayo dyan sa headquarters, humingi ka ng tulong na kung pwede samahan kita doon sa may Sandigan Bayan. Kasi find out yung kaso mo doon. Pagpasensyahan mo na, Chip. Sana nasa maayos kang kalagayan. Salamat sa iyo. So, ganong incident na yon sa kasama, nakita ko, nag-i-stuck sa isip ko yun. Kasi bakit na ganyan yung kasama hindi tinulungan? Tulad yan, isang kasama namin dyan, meron siyang kaso. In the performance of duty, kinasuhan siya. Kinasuhan siya civil. Ano yon? Negligence of duty and 62 counts of homicide. Gano'ng katindi yun? Kung matuluyan ka, halimbawa niyan per count na lang halimbawa ng homicide na yan is 5 years halimbawa, sa 62 yan, ilan yan? 310 days, 310 years. Mantakin mo, kukulong ka ng ganyan, 310 years, average of 5. Di ba? 6 times 5, 30, 310, 62. Nakaramdam ako ng kirot nung nag-uusap kami ng 2024. Kaya nag-research ako noon. Hanggang sa pumunta ako dyan sa Baseco, makwento ko sa inyo, na pinarada ko yung motor ko doon, hinarangan naman ako ng tinted doon na Fortuner yata yun. Di pre, alam ko rin yung kalakaran dyan. Alam ko rin na may mga sindikato, ganun. Pero siyempre, hindi ko trabaho yun. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko function yun. Ganun yun. Hindi ako bobo na yung motor ko paradahan na doon ng tainted na Fortuner. Babalikan mo pa, mag-iimbestiga ka pa, mag-gather ka pa ng information. Labas na doon sa research na kinakandak ko. Kasi nagkakandak ako ng may assignment ako sa opisina is yung TINE. At yung napili kong topic, yung sa kasama, na Coast Guard na yan. Para ka ko, educate yung mga kasama para turuan sila.
palakasin yung loob nila, turuan sila. Siyempre, pag matuto na sila, di lalakas yung loob. Ganun lang ho iyan. Paano lalakas yung loob mo kung wala kang alam? Siyempre, mag-aalangan ka nun. Yan lang ho iyan. Ngayon, nananawagan naman ako. Itong ginawa sa akin, makita nyo naman na attorney, grabe ho. Sumumpa sa konstitusyon nito. Pero ang ginawa sa akin, grabe ho. May direktiba ang commandant namin. Hindi naman sinunod. Binali pa. Ganun ho. Dahil ang baba ng tingin, dahil ang tingin sa amin dyan, sa Coast Guard, mga inutil, mga tanga, mga walang kwenta. So, ganun yan. Dapat pala nag-assign ka sa education and training ka man, nagpasa ka doon ng mga panukala, nagsulat ka ng mga libro para mapatibay tayo. Mapatibay yung kabuuan ng Coast Guard, hindi yung ginaganyan nyo kami. Sayang yung ranggo nyo, ma'am. Ganyan yung ranggo nyo, ganyan yung ginagawa ninyo. Violation kaagad ng konstitusyon yun. Hindi yan, ma'am, makahumane. It's not a just and humane society yung ginawa mo, ma'am. Kabahagi ako niyan, ma'am. Ganun lang ho. So, sa aking mga followers and viewers, thank you very much sa for your avid na support to this channel o The Alteram Partem. Let us share the other side. Kasi bakit yan ang pinili ko na topic ngayon? Kasi nga, halos araw-araw ganito ako, struggle talaga dito. Masiraan na yung motor ko, na halos gumastos pa ako ng 700 eh. Saan ko kunin yung 700 nun? May utang pa ako dun sa inupahan ko ng welding machine. Pag nabenta itong welding rod ko, Martes pa yung balik. Tsaka ko palang mabayaran yun. Martes. So, ganun. So, again, mamaya, asahan nyo na magpe-Facebook live ulit ako. Babasahin ko muna itong aking GR. Yung assignment ko is GR number 278353 278359. So, dalawa yan. So, again, ano ito? Ruling ito ng Supreme Court regarding doon sa 1 year ban ng impeachment proceeding sa the same officer. Nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Philippine Constitution, 1987. So, yan lang po. Kagabi sana basahin ko ito kasi lang sakit ng ulo ko. Isa pa yan. Yun. So, again, sa aking mga followers pala o mga kahit viewers naman, salamat pa rin sa inyo. O sino man yung possible na mga basher o sino pa yung nag-i-espiya. Okay lang ho, mag-espiya kayo, maganda na rin ho yan. Salamat na rin at dagdag views ko na rin yan. Pero kung gusto niyo i-follow nyo na rin yung aking YouTube channel para makita nyo lahat ng mga na-upload ko doon. Sa buhat nung ako'y nag-Facebook Live nung June of 2025. So panawagan ko na rin sa mga followers ko, viewers, na kung pwede lang ho, matulungan nyo yung aking YouTube channel. At asahan nyo na hindi lang tayo mauwi sa ganito, na ganito na lang lagi. Kasi una, kailangan din ng financial na pangangailangan para hum-upgrade ang ating tinatawag na small studio. Wala pa akong studio eh. Gagawin ko ho iyan. Para pag nagsasalita ako rito, may lalabas na lang dito yung sinasabi ko ba. At least naka-ready na ho. So, ganun lang ho iyon. Ngayon, sa sinabi ko naman sa inyo dati na kung pwede akong tumakbong senador, pwede ho, kaya kong gampanan iyan. Alam ko yung gagawin doon. At ito pala, naalala ko yung sinabi ng kasama ko. Tinanong niya ako kung si Maa, sabi nga, o bakit? Kung ikaw presidente si Maa, anong gagawin mo? Ay sabi ko, ayaw ko dyan. Ayaw ko niyan. Grabing responsibilidad dyan. Pero ito masabi ko ngayon, sakaling akong presidente, lahat ng mga insertion dyan, alam ko yung gagawin dyan. Ganun lang yun. Alam ko yung gagawin dyan sa inyo. Alam ko. Ngayon sabihin nyo, baka masilaw ka rin sa perabay. Hindi ho.
Ultimong pagkain ko na nga lang, yung binibigay ko pa eh. Opo, ganun yan. Reputasyon ko yan na ultimo na pangkain mo na lang kahit dyan sa kasama ko, bibigay ko pa. Ngayon, pag nasilaw sa pera, hindi ko na pag-aralan ko na yan. Nandyan ako noon sa may Monsoon Shipping, nakita ko yung tambak-tambak na pera doon. Wala sa pakiramdam ko na ganun. Hindi ako nasisilaw sa ganun. Opo. Sinasabi ko sa inyo minsan, pag tumatayo ako sa isang mall, iniisip ko na ako may-ari. Ay, sakit pala sa ulo pag ikaw may-ari nito. Grabing isipin eh. Ganun lang ho. Kaya sa inyo, baka isipin nyo na dapat gusto nyo maging mayaman. Subukan nyo rin ho yung ganyang idea. Tumayo kayo sa isang mall, halimbawa, isipin nyo kayo may-ari. Kahit na lang sa isang mga building, isipin nyo na ikaw may-ari niyan. Sige. Kung gugustuhin mo maging mayaman. Di po ba? So, yun lang po ang akin. So, again, may assignment ako. Babasahin ko pa itong GR number 278353. GR number 278359. Yan po yan sa ruling ng Supreme Court regarding doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 5, that no impeachment proceeding shall be filed to the same officer for 1 year. So, again, salamat sa Diyos, sa Panginoon, at sa Espiritu Santo. Naway kayo'y malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Shoutout sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, Sheila Sukgang at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, sa aking mga relatives dyan sa Iloilo City. Tanawagan ko sa inyo, mag-aral kayo, magsumikap kayo. Yun lang po yung masabi ko. At ganun din sa mga kabataan na maabot man ang aking Facebook Live. Mag-aral po kayo, magsumikap po kayo. Sa aking mga kasama, yun din po, magbasa-basa din ho tayo. Kasi kailangan kasi kung ganyang mga opisyal, yung makakasama natin sa trabaho, wala hong pag-ibig sa kasama, walang pag-ibig sa trabaho, grabe ho. Mas maganda ho mag-aral tayo para ho sa ating kapakanan din. At nga pala, maalala ko doon sa kasama ko, bahala na kayo, sana makita nyo yung solusyon sa problema na yan. Gaya ng sinabi ko dati sa inyo, nag-recommend ako na kailangan talaga ng action niya na legal. At sana maging mabunga iyan yung gagawin ninyong hakbang. So, yun lang yung akin. At hindi ko naman naisulat yung mga bagay pa para hindi tayo ma-preempt. Kasi kung natuluyan na ginawan ko yung write-up na yon, baka ma-preempt pa. Malaman nila yung pwedeng i-content doon ng alam nyo na. At least hindi ko ginawa. Pero alam ko yung gagawin. Kasi ang akin lang, ayaw kong mauwi sa wala yung gagawin kong write-up. Yun ang iniiwasan ko. Kasi nga, alam nyo naman yung nangyari doon. Meron ng mga 5 apila yata yun o ilang apila yun na puro strikeout. So ganun na rin yun kung na-strikeout na yung ilang beses na, tantamount to deny, permanent na yan. Tantamount to denial, lahat ng gagawin nating write-up. At least yan, gagawa nyo ng legal na hakbang, mismo abogado na ang gagawa ng hakbang para sa inyong kinakaharap na suliranin. So sana maging mabunga iyan, at God bless sa iyo. Hindi ko na lang kayo i-drop name dito kasi mahirap na, mapolitika pa kayo. So yun lang yung akin. So salamat na nagkita tayo at kinuha nyo yung aking advice, bagaman talagang hirap na hirap din ako tulad nito. 8 months ako na nakabinbin, wala talaga. Kasama na opisyal na walang awa, ganun. So again, salamat sa inyong lahat.
At ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.